Kumusta ka? Nandito na naman tayo para himayin yung mga materyales na pinadala mo sa amin. At ngayon, ang paksa natin sobrang espesifiko. Isang interpretasyon ng aklat ng pahayag. Oo, at nakasentro talaga lahat sa tinatawag na huling isang sanlinggo. Yung pinal na 7 taon. At yung mga tala mo, grabe, parang isang detalyadong timeline. Halos parang isang cosmic script. Tama. At hindi lang siya basta listahan, di ba? Ang ganda. Sa mga source mo, ipinapakita niya na parang chain reaction lahat. Yung isang event, tinitrigger niya yung kasunod. Okay. So yun ang mission natin ngayon, i-break down yung timeline para makita natin hindi lang kung ano ang mangyayari, kundi paano at bakit sila magkakakonekta. Eksakto. Lahat yan ayon sa pananaw na sinaliksik mo. Sige, parang sinusundan natin yung isang kwento na meticulously planned. Okay, simulan na natin. Ang panimulang punto, base sa mga tala mo, ay isang napakahalagang connection. Ano yun? Yung pagbubukas daw ng ikapitong selyo, hindi siya hiwalay na pangyayari. Ito mismo yung naglalaman ng 7 trompeta. Parang Russian doll, di ba? Oo, parang ganun nga. At bago pa man tumunog yung unang trumpeta, may isang napakamakahulugang eksena sa langit na inilalarawan sa mga dokumento mo. Sige, ano yun? May isang anghel, may hawak siyang gintong insensaryo, tapos pinupuno niya to ng insenso at saka yung mga panalangin ng mga banal. Okay. Pagkatapos, nilalagyan niya ng apoy galing sa altar at inihahagis niya sa lupa. At sa pagbagsak nun, dun na. Dun na nagsisimula ang lahat. Teka. Ang ganda niyan. So, yung trigger para sa lahat ng mga paghatol na to, hindi lang pala basta utos. Hindi lang. Ayon sa interpretasyong ito, direktang sagot pala yun sa panalangin ng mga banal. That's a very powerful framing. Napakalakas, di ba? Isinasalarawan nito yung simula nung tinatawag na dakilang pagtubos para sa buong sangnilikha. At habang napupuno ng usok yung kabanal-banalang dako, Oo, na sumisimbolo sa presensya ng Diyos. oo, kasabay nun, sunod-sunod namang hihipang yung 7 trompeta dito sa lupa. May kaayusan, hindi siya basta gulo lang, proseso siya. Okay, so pagkahagis ng apoy, tutunog yung unang trompeta. At yung unang 4, ayon sa pagkakagrupo sa mga tala mo, parang isang sistematikong pagwasak sa ekosistema. Tama. Isang katlo ng mga halaman sa mundo, punot damo, masusunog. Grabe. Isipin mo agad yung epekto niyan sa food supply. Pero hindi pa dyan natatapos. Sa ikalawang trompeta, may parang nagliliyab na bundok na iahagi sa dagat. Sa dagat naman? Oo. Ang resulta, isang katlo ng dagat magiging dugo, tapos mamamatay yung isang katlo ng lamang dagat, at masisira rin ang isang katlo ng mga barko. So lupa muna, tapos dagat. Ang supply ng pagkain mula sa agrikultura at pangingisda, sabay na binabawasan. Ito na yung sinasabi mong chain reaction. At lumalala pa kasi yung ikatlong trompeta, nagpapakita ng isang nagliliyab na bituin. Bumabagsak naman sa mga ilog at bukal ng tubig. Sa inuming tubig naman, grabe. Sa inuming tubig. At ang pangalan ng bituin, ayon sa mga talamo, ay suk o wormwood, kapaitan. Ginagawa niyang mapait at nakamamatay ang isang katlo ng tubig ininom. At para kumpletuhin yung pag-atake sa kalikasan, sa ika-4 na trompeta, kalangitan naman. Isang katlo ng araw, buwan at mga bituin, magdidilim. So may partial darkness, buong araw at gabi. Dito na natin makikita yung big picture. Hindi sila mga random na sakuna. 'Di ba? Para siyang controlled demolition ng life support system ng mundo. Oo nga, no? At may isang calculation dyan sa mga tala mo na, grabe, nakakagulat. Ano yun? Sinasabi doon na kung isasama mo yung isang katlo ng pananim na masusunog sa naunang isang kapat ng mundo na apektado na ng tagutom, ang worst case scenario. Sige. 7 bahagi sa 12, 7/12. Yun yung mawawala sa supply ng pagkain sa mundo. Wow. Mahigit kalahati ng pagkain sa buong mundo biglang mawawala. Hindi na to simpleng tagutom. Global collapse na to. Diyan napapasok yung
Looting, yung kaguluhan. Oo, at yung pagdidilim ng langit, 'di ba? Hindi lang 'yan for dramatic effect. May practical na resulta 'yan. Babagal ang photosynthesis, lalong pangbababa yung produksyon ng pagkain. Eksakto. Tapos, yung kadiliman pwedeng magpalala ng kriminalidad. Bawat isa sa 4 na trumpeta, nagpapatong-patong, lumilikha ng perpektong unos. Okay? So pagkatapos nung 4 na yon na sumisira sa planeta, nag-iiba yung tono sa mga materyales mo. May isang agilang lumilipad sumisigaw ng saaba, saaba, saaba. Isang babala na kung gaano kasama yung nauna. Mas matindi pa yung susunod. At parang yung atake nagiging mas direkta, mas personal. Tama, dito na pumapasok yung tinatawag na three woes o 3 saaba na tumutukoy sa huling 3 trampeta. Ang ika-5 trampeta yung unang saaba. Sige? Nabubuksan niya ng isang bagong dimensyon ng labanan. Bubuksan daw yung bangin na walang hangganan, yung abyss. At mula doon, lalabas ang isang ukbo ng mga balang. Pero teka, hindi ito yung mga ordinaryong balang na kumakain ng halaman, di ba? Yung description sa kanila parang galing sa horror film. Parang mga kabayong pandigma. Oo, may mukha ng tao. At yung mission nila, napaka-espesipiko. Hindi nila gagalawin yung mga halaman. Ang target nila, mga tao. At hindi rin lahat ng tao. Yun ang nakakaintriga. Ang utos sa kanila pahirapan lang, hindi patayin. Yung mga taong walang tatak ng Diyos sa noo. So pahirap lang. Pahirap na parang tibok ng alakdan. At magtatagal to ng 5 buwan. Ang pinuno nila si Abaddon o Apollyon, ang tagawasak. So dito na talaga yung malinaw na paghihiwalay. Kung dati, sa kalikasan damay lahat. Ngayon, yung atake para lang sa isang partikular na grupo. Oo, parang may spiritual na marker na nagpro-protekta sa iba. Isang matinding pahirap yan, pisikal at spiritual. Pero pagkatapos niyan, yung ikalawang saaba. Yung ika-6 na trompeta. Yan ang tunay na game changer. Kasi ayon sa interpretasyon sa mga dokumento mo, yung pagtunog niyan ang formal na hudyat. Simula na ng huling 100 linggo. Ito na. Simula na ng penal na 7 taon. Okay, so ito na yung sentro ng lahat. At based sa mga tala mo, ang daming nangyayari dito, halos sabay-sabay. Oo, parang ito yung kick-off ng main event. May 4 na malalaking kaganapan na magsisimula rito. Una, pakakawalan yung 4 na anghel na nakagapo sa ilog Euphrates. Sila yung mamumuno sa isang hukbo. At yung bilang ng hukbo, 200 milyon. 200 million. Teka, 200 milyon. Para lang magka-context tayo, yan ay halos doble na ng pinagsama-samang bilang ng lahat ng aktibong militar sa buong mundo ngayon. Grabe! Isang hukbo na halos imposibleng isipin. At yung misyon, patayin ang isa pang 3 ng natitirang populasyon ng mundo. Grabe! Ito yung ikalawang malaking event. Ngayon, habang nangyayari o itong malawakang digmaan, may isa pang karakter na lilitaw. Ang tinatawag na halimaw, the beast. Ang halimaw. Dito na pumapasok yung sikat na konsepto ng Antikristo, di ba? Oo, at itong halimaw na to, maghahari siya ng 42 buwan. 3.5 taon. Eksakto. Yan yung bumubuo sa unang hati ng 7 taong sanlinggo. At ang pangunahing layunin niya sa panahong to, usigin at patayin ang mga banal. Yan yung ikatlong event, isang malawakang pag-uusig. Sandali, habang inuusig ng halimaw ang mga banal, may lumalaban ba? Parang ang hirap isipin, paano sila nabubuhay sa gitna ng isang pandaigdigang sistemang gustong pamatay sa kanila? Yan ang nagdadala sa atin sa ika-4 na kaganapan na nangyayari din sa loob ng parehong 42 buwan na yon. Okay, so sabay to? Sabay na sabay. Habang nagahari ang halimaw, isang grupo na tinatawag na 144,000 na tinatakan na tinutukoy din sa mga tala mo bilang 2 saksi ay hayagang magpapahayag ng walang hanggang ebanghelyo Wow! sa buong mundo. At ang ministeryo nila tatagal din ng eksaktong 1,260 araw. Nakatumbas din ng 42 buwan. So may perfectong parallel. Habang umuusig ang halimaw, nangangaral naman yung 144,000. Parang cosmic na digmaan para sa puso at isipan ng mga tao. Yun mismo.
Ano ba ang laman nitong walang hanggang ebanghelyo na to? Napakalinaw sa mga tala, no? 3 pangunahing mensahe. Una, sambahin lamang ang Diyos, ang tunay na manlilika, huwag ang halimaw. Okay, malinaw? Isang babala na yung Babylonia, yung sistema ng halimaw, tiyak na babagsak. At pangatlo, yung pinakamabigat, wag na wag tatanggapin ang marka ng halimaw. At tungkol sa halimaw, nililinaw din sa mga dokumento mo na hindi lang siya isa, kundi 2. Oo, napakahalagang detalye niyan. May isang halimaw mula sa dagat, ito yung may 7 ulo, 10 sungay, siya yung kapangyarihang politikal at militar. Siya yung pumapatay. Okay, yung enforcer. Tama. At may isa pang halimaw mula sa lupa. Parang kordero daw pero parang dragon magsalita. Siya naman yung false prophet. Yung leader ng relihiyon na pumipilit sa lahat na sambahin yung unang halimaw. So, total na alyansa ng gobyerno at relihiyon para sa kasamaan. Grabe. Okay, pagkatapos ng 42 buwan na yan, saan tayo dadalhin ng ika-7 trumpeta? Eto na ba yung pinale? Ito na. Ito na yung kasukdulan. Ang pagtunog ng ika-7 trumpeta, yan yung ikatlo at huling sa aba. At naghahatid to sa 2 magkasalungat na resulta. Okay. Para sa mga sumaamba sa halimaw, inilulunsad nito yung 7 huling salot. Pero para sa mga banal, ito yung pinakamaluwalhating kaganapan. Ang unang pagkabuhay na muli. Unang pagkabuhay na muli. Okay, yung salitang una, nagpapahiwatig na may susunod pa. Sino-sino muna yung kasama sa unang bugso na ito? 3 partikular na grupo ang nakalista. Una, yung 144,000 na tinatakan. Sila yung tinatawag na unang bunga ng sangkatauhan. Sila yung lumaban at nanalo. Yung mga nangangaral. Yun mismo. Pangalawa, kasama rin yung lahat ng mga martir at banal na pinatay sa panahon ng Great Tribulation. Sila yung nilinis ang kanilang kasuutan sa dugo ng kordero. At yung pangatlong grupo, medyo nakakagulat. Hindi lang mga biktima ng halimawang kasama. Tama ka. Kasama rin daw ayon sa interpretasyong ito yung mga martir mula pa sa lumang tipan, yung mga namatay para sa pananampalataya nila bago pa man dumating yung banal na espiritu. So kinukumpleto nito yung buong hanay ng mga bayani ng pananampalataya mula simula hanggang wakas. Oo. Pero may isa pang sobrang interesanteng detalye sa mga tala mo tungkol sa uri ng katawan na matatanggap nila. Oo. At dito nagiging mas malalim yung usapan, no? Sinasabi dito na yung mga martir at yung mga banal bubuhayin muli na may katawang espiritual o spiritual body. Isang katawang perfecto, maluwalhati, at hindi namamatay. Hindi na. Wow! Teka lang, so sinasabi ba sa mga materyales mo na posibleng may bubuhaying muli para mamatay ulit? Ang bigat niyan. Oo, binabanggit kasi na mayroong iba tulad nung magnanakaw sa krus, di ba? Yung pinangakuan ng paraiso. Okay? Sila yung mga taong naligtas sa biyaya pero hindi nasubok yung pananampalataya nila sa paraang dinanas ng mga martir. Ayon sa interpretasyong ito, pwede silang buhayin na may katawang pangkaluluwa o soulish body. Ano ang pagkakaiba niyan? Isipin mo na lang yung katawang espiritual, parang final, permanent upgrade. Version 2.0 na, immortal. Okay. Samantala yung katawang pangkaluluwa, ayon sa pagkakapaliwanag sa mga tala mo, parang isang kumpletong factory reset. Babalik sa isang perpekto, walang kasalanan, pero mortal pa rin katawang tao. So, pangalawang pagkakataon sa buhay, pero hindi pa yung buhay na walang hanggan. Hindi pa. Isang napaka-unique na interpretasyon na nahanap mo, talaga. Grabe, sobrang detalyado. So, kung susumahin natin, ang inilalarawan sa mga materyales mo ay isang napaka-organisadong kwento ng katapusan. Nagsisimula sa kontroladong pagwasak sa ecosystem. Yung nagdudulot ng global collapse. Pagkatapos, nag-shift yan sa isang matindi at personal na espiritual na digmaan sa pagdating ng ika-5 at ika-6 na trompeta. Yan yung panahon ng pagpapahirap ng mga balang mula sa abyss at yung 42 buwang paghahali ng halimaw. Oo, kung saan inuusig yung mga banal habang buong tapang namang nangangaral yung 144,000.
At ang lahat ng to, nagtatapos sa isang malaking kasukdulan, yung ikapitong krompeta, kung saan ibinubuhos yung huling parusa sa masasama at kasabay nito, yung maluwalhating pagkabuhay na muli ng mga tapat. Oo. At dito tayo iniiwan ng isang mahalagang tanong para sa iyong pagninilay-nilay na direktang nanggagaling sa huling konseptong tinalakay natin. Yung tungkol sa dalawang uri ng katawan, Eksakto. Binanggit natin yung mga tulad ng magnanakaw sa krus, naligtas sa biyaya, pero hindi dumaan sa matinding pagsubok. posibleng bigyan sila ng katawang pangkaluluwa na mortal pa rin. Oo, so kung hindi sila kasama sa unang pagkabuhay na muli na para sa mga martir, ang tanong na naiiwan ay ito, kailan at saan sa timeline na to sila eksaktong nababagay? At anong layunin ng kanilang muling pagkabuhay kung pwede pa rin silang mamatay ulit? Yun na nga, isang palaisipan na malinaw na hindi pa ganap na sinasagot ng mga tala na sinuri natin ngayon at isang magandang bagay na pag-isipan mo.